Magandang araw sa inyo, mga mahal kong kaibigan. Ang tanda ng hayop ay malapit na sa pagbuo. Ang European Central Bank ay nagpahayag ng kanilang plano na upang ipakilala ang digital euro sa October 2025. At alam nyo, 27 na mga bansa ang tatanggap ng digital wallet na ito. Kaya, bawat identity, bawat pakikipag-ugnayan, bawat galaw, at bawat transaksyon ay nakatala na ngayon. Bakit ginagawa nilang isa sa ilalim tayo sa surveillance? Maligayang pagdating mga mahal kong kaibigan dito sa VTD channel. Maaari mo bang paki-like at paki-share ang urgent privacy update na ito? At kung bago pa lang kayo sa channel na ito, maaari po bang paki-subscribe? At ito ang privacy update na dapat ninyong malaman. Sinasabi sa matalinhagang talata mula sa Apokalipsis 13:17 na nagsasabing kung saang hindi makabili o makapagbenta ang sinuman maliban kung siya ay mayroong tatak ng hayop o numero ng kanyang pangalan. Ayon sa ArabianPost.com, target ng EU sa October 2025 ang digital euro rollout. Sa gitna ng lehislatibong pagsusuri, ang European Central Bank ay nagbigay ng pahayag na kanilang ilulunsad ang digital euro sa October 2025. Ito ay inaasahan kapag nakumpleto na ang kinakailangan sa mga proseso ng lehislatibo. Ito ay binigyang diin ng presidente ng ECB na si Christine Lagarde. Sinasabi ng Coindesk.com na ang target ng ECB ay sa October na para tapusin ang yugto ng paghahanda para sa digital euro. Ang mga mambabatas kailan lang ay may pag-aalala tungkol sa nasabing digital euro. 27 na mga bansa ang tumanggap ng nasabing euro ng pagkakakilanlan, kaya sa bawat transaksyon, bawat galaw, bawat pagbibili ay naitala ang lahat ng detalye na madaling matrace. No, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October of 25, and we are getting ready for that deadline. Sinabi ng Breitbart.com, ang pinakamalaking reset watch ang pinaaprubahan ng EU Parliament, ang Digital Identity Wallet. Ang parlamento ng EU ay napaaprubahan ang pagtatag ng sistema ng digital wallet na nagpataas ng pag-aalala na makokontrol ng Estado ang buhay ng mga tao. Ayon sa isang press release mula sa Parliament na ang wallet ay pagtibayin, ngunit ito ay voluntaryo at may inilalagay na proteksyon upang maiwasan ang diskriminasyon laban sa mga taong pinili na huwag gamitin ang nasabing digital wallet. Ang sistema ay magiging open source upang mahikayat ang transparency, innovation at upang lalong mapahusay ang seguridad. Gayunpaman, ang iba ay nagbabala sa posibilidad ng mga digital wallet na mga pagkakakilanlan ay gagamitin para sa authoritarian na kadahilanan. I'm Armand Georgian at the European Parliament in Brussels. Imagine using an EU-wide app to pay your bills, check in at an airport, rent a car, or upload a medical file. You log in with a unique lifelong ID number. To some, this probably sounds very convenient, much like traveling easily across borders with a digital COVID certificate that's recognized everywhere. To others, it's the stuff of nightmares, a digital prison of permanent surveillance and control. Either way, plans for an EU digital identity are coalescing, with a common toolbox expected to be unveiled this September. Ang layunin ng batas na ito ay upang mailagay sa kanila ang buong kontrol sa mga mamamayan sa pamamagitan ng paggamit at pagbabahagi ng kanilang mga data.
ang digital identity ay mag-uunlad mula sa pagiging konbenyente lamang na maging catalyst para sa civic involvement at social empowerment. Nang ibig sabihin ay ang pagpapahalaga ng eksklusibo sa digital age. Ito ang sabi ng isang Croatian socialist, Mep Romana Jerkovic. Bakit nais nilang ilagay tayo under surveillance? LifeSiteNews.com ayon sa mga mambabatas ng EU ay nagbabala black-white na ang digital ID wallet ay maaring magdala tungo sa Chinese-style social credit system na ito ay naglalarawan sa EU digital ID wallet ng masama. Isang Dutch myth na si Gerald Animans, ang idea ng isang digital identity wallet ay maglalagay sa atin sa dulo ng daan ng total control of society. Ito ay isang European Union na kung saan sa bawat transaksyon, bawat galaw, bawat interaksyon ay naitala, maging isang kontinente na kung saan ang kalayaan ng mga mamamayan ay maaring magdepende sa digital green light. Hindi ito magiging kaginhawaan, kundi isang talikala, hindi isang wallet, ngunit isang kulungan. Mula dito, ang mga European Union ay maaring ang lahat ay maging perpetual QR code society. Mapapansin mo na ang model nito ay ang China, at bukod sa panda, ang China ay sumisimbolo din sa dragon. At sa propesya, ang dragon ay kumakatawan kay Satanas. Sa una, alam natin na ang tanda ng hayop ay magsisimula sa Amerika at wala tayong debate tungkol dyan. Halimbawa, ang tatak ng hayop ay unang inilunsad sa ibang lugar at bago ang lahat ay gagawin sa Amerika. Kailangan ay gagawin ang sinasabi sa mga propesya na gagawin ang pagpapatupad ng batas ng linggo at uusigin mo ang bayan ng Diyos. Kaya ano kung nakikita natin ang mga pangyayari sa Asya, sa Europa? Ito ay ang pendulum ng propesya na umiindayog mula sa silangan patungo sa kanluran na kabiasnan. Kaya nakikita natin ang mga kasalukuyang pangyayari na ito na ang tanda ng sistema ng hayop ay inilulunsad sa silangang huwag mong pagkamalian ang tungkol dito sapagkat darating din ito sa kanluran bilang sistema. Ngunit ang tatak ng hayop ay unang ipapatupad sa Amerika at ito ay parang domino effect na isa-isang kakalat sa buong mundo. Kaya pagkatapos na may tatag ang digital identity at ang digital wallet, ang susunod na hakbang ay ang maglagay ng isang bagay sa wallet. Ang digital wallet ay isang version lamang ng literal na wallet. Kaya ang lahat ng mga bagay na ginagamit mo sa iyong kasalukuyang wallet, lahat ng iyan ay iyong ililipat sa iyong digital platform. Ang mga bagay na pinag-usapan natin dito ay ang iyong credit cards, IDs, benefits card, medical cards, cash, at syempre hindi na tayo gagamit ng physical na cash. Papunta na tayo sa digitalize na gagawin ng European Union na i-roll out ito ngayong October 2025. At darating ang araw na kung ikaw ay hindi sumunod sa ilang mga kriteria na gusto nila, hindi ka makaka-access sa iyong cash. Hindi mo maa-access o gamitin ang mga bagay na mayroon sa iyo pa. Pinapagulong na nila ang kanilang kriteriyon. Kaya kung hindi ka sasamba sa pamamaraan ng kanilang pagsamba, hindi mo magagamit at mai-access ang mga bagay na gaya ng dati na mayroon ka sa iyong literal na wallet. Interesting, di ba? Dahil kailangan lagi mong i-renew ang iyong lisensya na dapat mong i-renew iyong mga benefit cards at sa ganoon para maaari mo itong gamitin sa loob ng panahon hanggang mag-expire uli. Kaya ano ang iyong gagawin? Bakit mahalaga na parating na natin ang mga bagay na ito kung saan ito patutungo? Na ito ay ating mapagtanto na isang mabagal ngunit napaka-incremental process papunta sa tatak ng hayop. European Parliament, meaning European Council, meaning European Commission, so that we can eventually, not put to bed, but put to reality this digital euro. The deadline for us is going to be October of 25,
And we are getting ready for that deadline. Sa ating mga Kristiyano ay kanyang sinabi na ang sentro ng Lord's Day na siyang linggo ay ang Eucharist. Nang ibig sabihin ay ang pasasalamat. Noong AD 321, ipinahayag ni Constantine the Great na ang linggo ay sagrado, na ito ay isa sa mga paganong paniniwala na ipinasa sa Papa, na isang paganong tradisyon na ibinigay sa Roma. Noong March 7, 321 AD ay idiniklara ni Constantine na ang araw ng araw bilang araw ng pagpapahinga, na idiniklara ni Constantine na ang Dies Solis o ang araw ng araw ay dapat ingatan bilang universal day ng pagpapahinga. Pinili ni Constantine ang Sunday na araw para sa Kristiyanong pagsamba dahil ito ay may special status na ini-enjoy na mula sa Roman week na ipinangalan mula sa paganong Diyos ng araw na si Invictus. At yaong mga nag-iingat ng Sabat ng Biblia ay itinuring na kaaway ng batas at ng kaayusan, na sumisira sa moral ng lipunan, na nagdulot ng anarkiya at katiwalian, at tumatawag ng paghatol mula sa Diyos para sa lupa. Ang kanilang konseho ay sinasabing may kasutilan, katigasan, sila ay aakusahan ng walang kasayahan sa gobyerno. Kapatid, kung itinuturo mo na ang Seventh-day Adventist Church ay Babylonia, ito ay malaking kamalian. Sa Selected Messages, Chapter 2, page 390, hindi na tayo maaring umalis pa sa pundasyon na itinatag ng Diyos. Hindi na tayong maaring papasok pa sa kahit anong bagong organisasyon ngayon, sapagkat ito ay nangangahulugan ng apostasiya mula sa katotohanan. Ayon sa Catholic Universe Bulletin, ang simbahang Romano Katoliko ay binago ang observance ng Sabat patungo sa linggo na may karapatang banal na di nagkakamaling autoridad na ibinigay sa kanya ng kanyang tagapagtatag si Hesus Kristo. Ang Protestante ay nag-aangkin na ang Biblia ang siyang nag-iisang patnubay ng pananampalataya. Isang tanong, mga mahal kong mga kaibigan, si Jesus ba ay nasa ilalim ng surveillance sa kanyang panahon? Opo. Ang mga apostol at mga alagad ba ni Jesus ay sumasailalim din sa surveillance? Opo, sapagkat nais nilang patayin si Jesus dahil gusto nilang uusigin ang mga alagad at mga tagasunod ni Jesus. Maging ang libingan ni Jesus ay nasa ilalim din ng surveillance. Ngayon, madali na nilang makuha ang iyong pera. At madali na rin nilang makuha maging ang iyong kalayaan. Bawal ka nang maglakbay maliban kung sumusunod ka sa kanilang mga patakaran. Bawal ka nang magbenta. Bawal ka na rin bumili. Kaibigan, ang economic boycott na sinasabi sa Biblia ay isang malaking isyu sa mga hindi tatanggap ng tatak ng hayop. Ngunit tandaan mo ito, kaibigan. Ang Diyos ay nangako na si Jesus ang siyang ating tanging kanlungan at siyang laging nakahandang tulong sa panahon ng kaguluhan. At ang hindi matatakan ng tatak ng Diyos ay mararanasan nito ang puot ng Panginoong Diyos, na kung saan ang galit ng Diyos ay ang 7 huling salot. Maraming salamat, mga mahal kong kaibigan, sa inyong pagsama sa akin. Patuloy lang tayo mag-aral ng salita ng Diyos dito sa mga programa ng mga historya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.